Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po, ipagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa The Forgotten God. So, para po sa kalangkop po ng ating series po, meron po tayong 7. Ito po una, The Spirit regenerates dead sinners. Pangalawa, The Spirit empowers the church. Pangatlo, The Spirit sanctuarizes the believers. Pang-apat, The Spirit illuminates and teaches believers. Panglima, The Spirit guides the steps of the believers. Pang-anim, The Spirit produces the fruits of righteousness. At ngayon na po yung pampito, The Spirit guarantees future perfection. So, para naman po sa ating series, ito po yung matatagpuan sa 2 Colossians chapter 1:21 to 22. At ito pa sabi sa English, Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our heart as a deposit guaranteeing what is to come. So ito lang po sabi sa Tagalog. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humihirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So dumako naman po tayo sa ating teaching po. Una, the Spirit is guaranteeing of our resurrection. Paano nga po pag sinabi natin resurrection? Pag sinabi po natin resurrection, ito po yung pagkabuhay po natin muli. Or halimbawa namatay na po tayo, tapos nabuhay po tayo muli at nagkaroon po tayo ng katawang bago. Yung po yung sinasabi natin resurrection. Pero sabi po dito, the Spirit is the guarantee of our resurrection. So tayo po bilang isang tao, pag namatay po tayo, kahit makasalanan man po tayo or hindi, napaka-fair po ng ating Panginoon Diyos kasi binigyan niya po tayo ng resurrection po. Ito po yung pagkabuhay po natin muli or ito po yung pagkabuhay po natin ng spirito po natin at magkaroon po tayo ng perfect body po. Doon sa tinatawag nating resurrection po, nagkaroon po tayo ng pagkabuhay muli at naging perfect po tayo. Pero doon po sa resurrection na tinatawag na yun, kapag ikaw po yung makasalanan resurrection ka po, ikaw po ay paparusahan po dun sa kadagat-dagatang apoy po. So parang susunugin po yung katawan mo kahit anong resurrection po yan. Pero na po yan, hindi na po masisira. Pero dadanasin mo lang po kung ano po yung hirap. Pero kapag ikaw na resurrect sa tabi ng ating Panginoon Diyos, ay ibibigay niya po lahat ng kanya pong ipinangako. So parang po sa pangalawang katulad po, the Spirit is a guarantee of our perfection. So yun na nga po kanina, kapag resurrect po tayo bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos, ang outcome po is nagiging perfection po tayo. Nagiging perfect po yung body natin. Sabihin po na dito po, halimbawa, sabihin man po natin pangit man po yung tsura natin, puno man po ng tigyawat. Pero pagdating po ng resurrection po or balang araw, kapag tayo na resurrect po, is magiging perfection na po tayo, magiging perfect na po lahat. Wala na po tayong kapintasan nun. Pogi na po tayo lahat at magaganda na po tayo lahat ng kapag na-resurrect po tayo ng ating Panginoon Diyos with a perfection po. Kasi ang ating Panginoon Diyos po ay na-resurrect din po siya nung siya po ay nagkatawang tao po at bumaba po sa lupa at binigay niya po ang kanyang sarili para tubusin po lahat ng kasalanan natin. Then, nag-resurrect po yung Panginoon Diyos po natin. Within 3 days po, nabuhay po yung Espiritu Santo. And then, yun po, nagkaroon ng perfection. At ang ating Panginoon Diyos po is nag-iwan po ng Spirit po dito sa mundo. Meron po kasi isa lang po ating Panginoon Diyos at meron nga po siyang tatlong persona. Ito po yung the Father, the Son, and the Holy Spirit po. So, nung ating the Father po, binaba niya po ang the Son po sa lupa. Then, nung namatay po ang the Son, umakyat po yung the Son sa langit at naiwan po yung the Spirit. Yung po yung Spirit po ngayon na nagtatouch po sa atin na once na nag-church tayo, nararamdaman po natin yung parang something, yun po yung Spirit po. So, para sa pangatlong katuruan po, the Spirit is a guarantee of our inheritance. So, kapag na-resurrect na tayo, na-perfection na tayo, nagkakaroon po tayo ng inheritance po sa ating Panginoon Diyos. At yung inheritance po, yun po yung pinangako po sa atin ng ating Panginoon Diyos.
Katulad na lamang po ang inheritance po ng ating Panginoon Diyos kapag tayo po ay namatay po sa piling po ng ating Panginoon Diyos. Is magkakaroon po tayo ng everlasting life po. Ito po yung pagkakaroon po natin ng buhay na walang hanggan na tinatawag. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.